Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Tio Pisto at shoutout kay Daniel Cloud. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Ang ganda. Nang sabihin niya ito, si Ivory ay parang isang bumpkin ng bansa na walang kahulugan. Gayunpaman, alam ni Aaron na mas marami nang nakita si Ivory kaysa sa kanya. Ito lang ang mundo sa lahat ng direksyon na hindi nahawakan ng Aaron. Isa pa, malakas siyang tao noon sa kungtong. Ngayon ay hindi naiintindihan ng Aaron ang kaharian ng 8 panig na mundo, at alam din niya kung ano ang ibig sabihin ng kungtong realm sa 8-sided world. Pero may isang bagay na alam niya. Dahil takot na takot si Linlong sa kanyang lakas, ipinapakita nito na dapat ay napakalakas ni Kungtong. Hindi pinangarap ni Aaron na ang isang maling pag-aasawa ay magpapakasal sa kanya ng isang malakas na asawa. Si Ivory ay may ganoong lakas, hindi maiwasan ni Aaron na isipin na kung pupunta siya sa mundo sa lahat ng direksyon sa hinaharap, magkakaroon siya ng suporta. Isipin dito, Aaron bibig unconsciously up. Anong tinatawa-tawa mo? Nakita ni Ivory, hindi maintindihan kung paano magtanong. Tumawa ka kapag masaya ka. Masaya ako kapag kasama kita. Paliwanag ni Han. Pulang-pula ang mukha ni Ivory. Ang ekspresyon ni Aaron na walang pag-aalinlangan ay medyo nahihiya kay Ivory. Bagamat alam niyang magiging asawa siya ni Aaron sa hinaharap, ang gayong pag-amin ay medyo nahihiya sa edad ni Ivory. Marunong ka bang lumangoy? Tanong ni Aaron kay Ivory. Katatapos lang ng pangungusap na ito, tumalon si Aaron sa tubig. Si Ivory ay nawisik ng tubig at galit na pinagalitan si Aaron, ngunit may ngiti sa kanyang mukha, na nagpapakitang hindi talaga siya galit. Bumaba ka, malamig ang tubig, sobrang komportable. Si Aaron ay lumangoy sa tubig at sinabi kay Ivory. Hindi makabitaw si Ivory. Kung tutusin, kakaunti lang ang mga lalaki at ilang mga babae ang magkasamang lumalangoy. Paano kung may hindi dapat mangyari? Ngunit sa pagtingin sa masayang Aaron, hindi ito makontrol ni Ivory, dahil dati siyang manlalangoy, at mahilig siyang maglaro sa tubig mula pa noong bata pa siya. Matapos ang isang mabangis na pakikibaka sa ideolohiya, sa wakas ay nahulog si Ivory sa harap ng tukso at direktang tumalon sa tubig. Ito marahil ang pinaka nakaka-relax na oras para sa Aaron sa mga nakaraang taon. Hindi mahalaga bago o pagkatapos ng muling pagsilang, ang Aaron ay nasa ilalim ng matinding pressure. Minsan ay wala siyang masayang pagkabata sa ilalim ng pang-aapi ni Nangang Chenkyo. Kahit na nasa hustong gulang na, kailangan pa ring harapin ni Han ang napakalaking pressure. Pagkatapos niyang pumunta sa Yuncheng, naging basura siya. Sa oras na iyon, halos tinanggap ni Aaron ang kanyang buhay. Hanggang sa hinawakan siya ni Ivory sa kamay ay napagpasyahan ni Aaron na pagsisihan ang lahat ng mga tumitingin sa kanya. Ang kalsadang ito ay hindi mahirap para sa Aaron, at ginawa niya, ngunit mas malaki ang kakayahan, mas malaki ang responsibilidad. Ngayon ang Aaron ay responsable pa rin sa pakikitungo kay Linlong. Masasabing walang moment na relaxed siya. Ngunit ngayon, ang Aaron ay maaaring wakasan ang lahat at tamasahin ang sandaling ito ng kapayapaan. Minsan naisip ni Han Sanchen na pagkatapos ng pakikitungo kay Linlong, dadalhin niya si Ivory upang makahanap ng paraiso at tamasahin ang kanilang mundo. Ngunit ngayon, ang ideyang ito ay hindi maitatag. Dahil ang dating buhay ni Ivory ay nagmula sa lahat ng direksyon, babalik siya balang araw, at ang lakas ni Ivory ay napakalakas. Upang maging karapat-dapat kay Ivory, kailangan din ni Aaron na palakasin ang sarili. Ang masasayang panahon ay laging maikli. Nang medyo napagod si Ivory, nagpahinga sila sa dalampasigan.
Nakahiga si Ivory sa binti ni Aaron tumingin sa magagandang tanawin sa paligid at sinabing, hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ganito kagandang lugar sa mundo. Kung hindi kita nakilala, natatakot ako na hindi ko na umalis sa Yuncheng. Mas marami kang nakitang magagandang tanawin, pero nakalimutan mo na lang. Sabi ni Aaron, isasama mo ba ako para makita ang magagandang tanawin? Tanong ni Ivory. Siyempre, dadalhin kita kung saan mo gusto. Aaron malambot na boses sabi. Masayang ipinikit ni Ivory ang kanyang mga mata, handang magpahinga sandali. Sa oras na ito, nalaman niyang tuyo na ang kanyang damit. Sana nasa akin ang kakayahan mo. Naiinggit na sabi ni Ivory. Kung tutusin, mas makapangyarihan si Ivory kaysa sa kanya. Sandali lang, mas magaling ka rin sa akin. Sabi ni Aaron. Bumulong si Ivory, halatang hindi naniniwala sa mga salita ni Aaron. Ang pagod na si Ivory ay nakatulog sa mga binti ni Aaron. Tahimik na nanatili si Aaron kaya hindi siya nang ahas na gumalaw dahil sa takot na magising si Ivory. Ang mundo ng lahat ng direksyon. Kungtong. Sa ngayon, biglang gustong pumunta ng Aaron sa mundo, dahil iyon ang tunay na tahanan ni Ivory. Gayunpaman, medyo kinakabahan din si Han Sanchen. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa isang mas mataas na mundo. Ang kanyang banal na kapangyarihan ay marahil ang pinakamahina sa mundo. Sa kasong ito, walang alinlangang nawalan ng kakayahan si Han Sanchen na protektahan si Ivory. Nang malaman ni Ivory na si Han Sanya ay puno ng pag-aalala, hindi niya maiwasang tanungin si Han Sanya, ano bang problema mo? Mukhang nag-aalala ka. Aaron subconsciously shook kanyang ulo, sinabi, wala. Nang makita ang mga mata ni Aaron sa kawalan ng ulirat, alam ni Ivory na siya ay nagsisinungaling. Pagkaupo, tinitigan niya si Aaron at sinabing, may sikreto ba sa pagitan natin? May hindi mo ba masabi sa akin? Talagang nag-aalala si Aaron sa pagiging isang malakas na manlalaro ni Ivory sa mundo, ngunit ang kanyang pag-aalala ay nagmumula sa kanyang kakulangan ng lakas, na walang kinalaman kay Ivory mismo. At para makabawi dito, kailangan lang ni Aaron na palakasin ang sarili, kaya sa kanyang opinyon, hindi na kailangang sabihin kay Ivory ang tungkol sa problemang ito. Ngunit ang ekspresyon ni Ivory na sinira ang Cas-Erel upang tanungin ang wakas, Aaron ay hindi maaaring magsinungaling, dahil isang kasinungalingan, magkakaroon ng hindi mabilang na mga kasinungalingan upang mabuo ang isang kasinungalingan, ito ay isang napakalalim na hukay, at kapag nalaman ni Ivory, ito ay malamang, upang magkaroon ng epekto sa kanilang mga damdamin. May message ako kagabi, sabi ni Aaron. Anong balita? Hindi na makapaghintay si Ivory na magtanong. Ang iyong nakaraang buhay, iyon ay, Fuyao, marahil ay nagmula sa ibang mundo. Sinabi ni Aaron na bagamat walang matibay na ebidensya para sa bagay na ito, ayon kay Linlong, ito ay 8 o 9 na taong gulang na. Ako ay mula sa Xuanyuan mundo. Nagulat si Ivory. Palagi niyang iniisip na sila ni Aaron ay nasa parehong harapan, ngunit kung si Fuyao ay nanggaling sa Xuanyuan world, siya at si Aaron ay magkaaway. Hindi. Ito ay isang mas advanced na espasyo, isang mundo ng lahat ng direksyon, isang lugar na hindi ko pa nakikita. Paliwanag ni Han. Ang mundo sa lahat ng direksyon. Bahagyang nagulat si Ivory at nagsabi, paano ito mangyayari? Paanong si Fuyao ay nagmumula sa lahat ng direksyon, at paano ito makikita sa lupa? Hindi ka dapat dein. Napakaliit ng posibilidad na dein, dahil sineseryoso ng Aaron ang problemang ito. Matagal na hiniling ni Lin kay Fei Lingsheng na patayin si Ivory. Ito ay dapat na parehong dahilan kung bakit si Yi Qingshan ay naparito sa lupa. Ipinapakita nito na talagang takot si Linlong sa lakas ni Ivory. Kung si Ivory ay hindi mula sa lahat ng direksyon at hindi isang malakas na tao sa kungtong, paano siya matatakot ng walang dahilan? Sinabi ko sa iyo ang tungkol kay Linlong. Alam mo kung gaano siya kalakas. Sabi ni Aaron. Naging seryoso ang ekspresyon ni Ivory nang marinig ang salitang, Linlong. Ayon sa Aaron, madaling sirain ni Linlong ang mundo ng Xuanyuan. Ang kapangyarihan ng pagsira sa langit at lupa ay tiyak na makapangyarihan. Oo. Tumanggaw si Ivory at sinabing, natakot siya sa iyo, kaya nagpadala siya ng mga tao sa lupa upang patayin ka. Sabi ni Aaron. Oo. Tumingin si Ivory kay Aaron na may gulong mukha. Nasa puso niya si Linlong. Ito ay isang napakahirap na pag-iral,
At ang gayong karakter ay matatakot sa kanya, na ginagawang medyo hindi kapanipaniwala si Ivory sa ilang sandali. This is absolutely true, because you are a powerful kungtong state in the world of all directions. Ayon sa kanya, this is a very powerful state. Kaya naman natatakot siya sa iyo at gusto kanyang patayin bago pa makabawi ang kanyang lakas. Sabi ni Aaron, nagtagal si Ivory upang matuno ang bagay na ito, at ngayon ay puno na ito ng mga bituin. Dahil napakalakas ko at kayang harapin si Linlong, bakit ka pa nag-aalala? Naguguluhan si Ivory na magtanong ng paraan, kaya niyang harapin si Linlong, hindi ba magandang bagay ito? Dahil hindi kita kayang protektahan. Sabi ni Aaron, natuwa si Ivory sa pangungusap na ito. Direkta niyang inakyat ang balikat ni Aaron gamit ang kanyang kamay at sinabing, kung hindi mo ako mapoprotektahan, paprotektahan kita. Paano kung ikaw ang aking nakababatang kapatid? Mahinang ngumiti si Aaron. Buti na lang mapoprotekta siya ni Ivory. Ngunit ang talagang ikinababahala ng Aaron ay ang dahilan kung bakit napunta sa lupa si Ivory. Bilang isang kungtong strongman sa 8 Directions World, hindi siya madaling umalis sa 8 Directions World. Maaaring may ilang walang magawang dahilan. Sa muling pagbabalik niya sa 8 direksyong mundo, malamang na patuloy niyang haharapin ang mga ganitong problema. Kung kailangan niyang pumunta sa lupa dahil may sama ng loob siya sa malakas sa ilang kadahilanan, ang Aaron ay magiging tadyang ng manok at isang hila ng langis para kay Ivory, na hindi kailanman gustong makita ng Aaron. Oo, buti na lang maprotektahan mo ako. Mukhang hindi na kailangan ang pag-aalala ko. Ngumiti si Aaron at sinabing hindi niya sinabi kay Ivory kung ano talaga ang inaalala niya, para maiwasan ang pagnanasa ni Ivory tulad niya. Hindi mo iniisip na nakakahiya na protektahan ka ng mga babae? Nakangiting tanong ni Ivory kay Aaron. Siyempre hindi. Umiling si Han Sanchen at sinabing, paano ka mawawalan ng mukha kung pinoprotektahan ka ng iyong asawa? Pagdating sa asawa, muling naging pula ang mukha ni Ivory. Kung tutusin, bata pa siya. Masyado pang maaga para tawagin siya ng ganoon. Hindi sila umuwi ng gabing iyon, ngunit nagpalipas ng buong gabi sa talon. Masarap ang tulog ni Ivory sa mga binti ni Aaron, habang iniisip ni Aaron kung paano palakasin ang sarili. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit mabilis na tumaas ang kaharian ng Aaron ay ang problema ng mga kalansay. Ngunit may mga limitasyon din ang mga kalansay. Pagkatapos ng lahat, ang mundo ng 8 direksyon ay mas advanced kaysa sa Xuanyuan World. Malinaw na imposible para kay Aaron na patuloy na mapabuti ang kanyang kaharian sa pamamagitan ng bentahe ng mga kalansay. Bukod dito, malaki ang posibilidad na ang Aaron ay haharapin ang pinakamalaking bottleneck sa kanyang buhay dahil sa kanyang mga buto, na siyang problema rin ng Aaron, pinaka nag-aalala. Si Han Sanchen, na nagpuyat buong gabi, ay nag-iisip tungkol sa problemang ito, ngunit hindi siya nakaisip ng anumang mga hakbang hanggang madaling araw, dahil ngayon ay wala siyang alam tungkol sa mundo, kung paano linangin at kung paano palakasin ang kanyang sarili, na isang uri ng walang laman na haka-haka. Sa kaso ng walang tunay na pakikipag-ugnay, ito ang pag-uugali ng pangkaraniwan. Natulog ako sa tabi ng talon buong gabi sa oras na ito, minasa ni Ivory ang kanyang mga mata at nagising, ngunit walang talon sa kanyang tainga. Sa sandaling gusto niyang sabihin kung bingi siya o hindi, ang tunog ng tubig ay mula sa kanyang tainga. Alam ni Ivory na paraan iyon ng Aaron, kaya hindi na siya nagtanong pa, nagugutom ka ba? Nakangiting tanong ni Aaron. Sa ngayon, ordinaryong tao pa rin si Ivory, na iba sa kanya. Ang pagkain ni Aaron ay hindi na kailangan ng kanyang katawan, kundi ang lasa ng kanyang bibig. Gayunpaman, si Ivory ay ordinaryong tao pa naman na kailangan kumain, balik na muna dapat may naghihintay sa atin, sabi ni Aaron, pero, gutom na ako. Malungkot na tiningnan ni Ivory ang Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.